Ang milyonaryo ay umuwi ng mas maaga, at doon niya nahuli ang kanyang katulong na gumagawa ng hindi inaasahang kilos, ikinagulat ng kanyang mga mata. Si Marcus ay dumating ng maaga at natigilan sa pintuan. Ang kanyang kambal na naka-wheelchair ay tumutugtog ng musika at nagtatawanan kasama ang kanilang katulong. Palihim na tinuturuan sila nito sa loob ng 6 na linggo. Ang kanyang nakita ay maaaring wakasan ang trabaho ng katulong o iligtas ang kanyang wasak na pamilya magpakailanman. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Kumalabog ang sapatos ni Marcus Wellington sa marmol na sahig ng paliparan sa sitak habang tinitingnan ang kanyang relo. 2 oras 47 minuto mas maagang natapos ang kanyang negosyo sa Tokyo, kaya makakauwi siya ng 3 araw na mas maaga. Hindi niya sinabi sa kahit sino. Walang dahilan. Ang kanyang tahanan ay tumatakbo na parang orasan kahit wala siya. Ang makintab na itim na kotse ay naghatid sa kanyang mansyon sa Bellevue bandang 4:15 minuto. Habang papalapit sa pintuan, hawak ang susi, may narinig siyang kakaiba. Musika, hindi mula sa speaker o telebisyon, kundi mula sa totoong instrumento. Isang akordyon at gitara na nagsasanib sa isang magaspang ngunit taos-pusong himig. Kasunod ang halakhak ng kanyang mga anak, yaong dalisay at walang pigil na tuwa na hindi niya narinig mula pa bago ang aksidente. Natigilan ang kamay ni Marcus sa doorknob. 7 buwan na ang nakalipas, isang lasing na driver ang nagbago ng lahat. Ang kanyang 8 taong gulang na kambal, sina Oliver at Emma, ay nakaligtas sa banggaan, ngunit sinabi ng mga doktor na hindi na sila muling makakalakad. Mula noon, ang kanilang tahanan ay naging museo ng katahimikan. Bihira silang magsalita. Bihira silang umiti. Dumating at umalis ang mga physical therapist na may kaunting progreso. Iniwan siya ng kanyang dating asawa 6 na buwan bago ang aksidente, at ngayon siya na lamang ang nag-aalaga sa kanila, o mas tamang sabihin, nagbabayad ng mga tao para alagaan sila habang siya ay nagtatrabaho ng 16 na oras kada araw upang takasan ang pagkakasala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanawin ay tila hindi totoo. Sa likod na pasyo, nakikita sa bukas na salaming pinto, nakaupo ang kanyang mga anak. Hawak ni Oliver ang isang pulang akordyon, ang maliliit na daliri ay nakatutok sa mga keys ng may konsentrasyon. Si Emma naman ay may gitara na halos kasing laki niya, tinutugtog ng may nakakagulat na koordinasyon. Ang kanilang mga wheelchair ay nakapwesto sa isang mesa na puno ng pagkain, mga pastry, prutas, tinapay na parang isang salu-salo. At sa likod nila, nakatayo si Aisha, ang kanilang katulong sa loob ng 3 buwan, nakabuka ang mga braso na parang isang konduktor na nagtatapos ng simponya, ang mukha kumikislap sa tuwa. Muli siyang nagsalita, Oliver, mas malakas ka sa chorus. Emma, panatilihin ang ritmo. Ang galing ninyo. Nagniningning ang mga bata at nagsimula muli. Magaspang ang himig, hindi perpekto, ngunit buhay. May pag-asa. May pagsubok. May sigla. May kumirot sa dibdib ni Marcus. Si Aisha ang unang nakapansin sa kanya. Bumaba ang kanyang mga braso. Nawala ang ngiti. And Wellington, hindi ko alam na ano ito. Ang boses ni Marcus ay mas matigas kaysa sa inaasahan. Ano nang nangyayari dito? Tumigil ang musika. Nawala ang liwanag sa mga mata ng kambal. Daddy, bulong ni Emma, nakahinto ang kamay sa mga kwerdas. Lumapit si Aisha, tuwid ang tindig kahit may takot sa mga mata. And Wellington, may papaliwanag ko. Alam kong ganito ang itsura. Saan nila nakuha ang mga instrumentong ito? Putol ni Marcus, papalapit. Hindi ko ito pinayagan. Hindi ko ito inaprubahan. Dinala ko mula sa bahay, sagot ni Aisha ng mahina. Ang akordyon ay sa kapatid ko, pumanaw siya 2 taon na ang nakalipas. Ang gitara ay akin mula pagkabata. Naisip ko baka makatulong ang musika sa kanila. Mapait ang tawa ni Marcus. Kailangan nila ng physical therapy, hindi konsyerto. Kailangan nilang mag-focus sa rehabilitasyon, hindi sa pagtugtog ng instrumentong halos hindi nila kayang hawakan. Kayang-kaya nila, sagot ni Aisha, lumalakas ang boses. At nag-ensayo sila araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Pagkatapos ng kanilang mga ehersisyo, pagkatapos ng kanilang pag-aaral,
Pagkatapos ng lahat sa kanilang schedule, nag-ensayo kami. Totoong therapy ang music therapy, Jim Wellington. Nabigla si Marcos. 6 na linggo. Ginagawa ninyo ito ng palihim. Hindi ka naman narito para. Naalala ninyo ba ang ating pinagpraktisan? Tanong ni Aisha sa kanila. Ang awit tungkol sa mga ibon. Nagsimula silang tumugtog. Isang payak na himig, marahil likha mismo ni Aisha, na may liriko tungkol sa mga ibong nakalimot na kaya nilang lumipad hanggang marinig nila ang tamang awit. Humihinga ng malakas ang akordyon ni Oliver at paminsan-minsan ay kumakalabog ang mga kwerdas ng gitara ni Emma, ngunit magkasama silang tumutugtog, nagmamasid sa isa't isa para sa mga senyas, nagtutulungan sa mahihirap na bahagi. At sila ay nakangiti, tunay, buo ang ngiti. Nang matapos, napansin ni Marcos na nanginginig ang kanyang mga kamay. Iyon ay hindi niya mahanap ang salita. Iyon ay napakaganda. Nag-ensayo rin kami ng lakas ng kamay, dagdag ni Aisha. Ang pagtugtog ng instrumento ay nangangailangan ng fine motor control, lakas ng pagkakahawak, koordinasyon. Rehabilitasyon ito na nakabalot sa saya. At ang benepisyo sa isip, pagbasa ng nota, pagbibilang ng kumpas, pagmememorya ng mga pagkakasunod-sunod. Pinapanatili nitong matalas at aktibo ang kanilang isipan. Naisip ni Marcos ang nakaraang 7 buwan. Ang mamahaling mga therapist na dumating na may clipboard at umalis na may kaunting ulat. Ang katahimikan na lumamon sa kanyang tahanan. Ang paraan ng kanyang pagtakas sa problema sa pamamagitan ng pera habang siya ay lumalayo sa emosyon. Naging wala ako, amin niya, masakit. Nagbabayad ako para sa kanilang pag-aalaga, ngunit hindi ko ito ibinibigay. Nagdadalamhati ka rin, sagot ni Aisha ng marahan. Binago ng aksidenteng iyon ang buhay mo tulad ng sa kanila. Ngunit di Wellington, hindi nila kailangan ang iyong pagkakasala o ang iyong distansya. Kailangan nila ang iyong presensya. Lumapit si Emma sa kanyang ama gamit ang wheelchair. Daddy, makikinig ka ba sa aming ensayo? Sabi ni Miss Aisha, gumagaling na kami. Lumuhod si Marcos sa harap ng kanyang anak. Wala akong mas gugustuhin pa, ngunit may tanong ako muna. Tumingin din siya kay Oliver. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin ito? Nagpalitan ng tingin ang kambal. Sa huli, nagsalita si Oliver. Palagi kang mukhang malungkot kapag tinitingnan mo kami, na para bang sira kami. Pero kapag tumutugtog kami ng musika kasama si Miss Aisha, hindi kami pakiramdam na sira. Pakiramdam namin kami ulit. Ayaw naming mawala iyon. Ang mga salita ay bumasag ng isang bagay sa loob ni Marcos at muling bumuo nito sa ibang paraan. Hindi kayo sira, bulong niya ng mariin, niyakap ang 2 bata. Hindi kayo sira. Hindi kailanman. Patawad kung pinaramdam ko iyon sa inyo. Nagyakapan sila habang tahimik na umatras si Aisha, nagbibigay ng espasyo. Pagkaraan ng mahabang sandali, tumayo si Marcos at humarap sa kanya. May utang akong paghingi ng tawad at marahil dagdag na sahod. Tiyak na dagdag na sahod. Ang ginawa mo para sa aking mga anak, wala akong salita para rito. Ayaw ko ng dagdag na sahod, sagot ni Aisha. Ang gusto ko ay pahintulot na ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanila ng opisyal, kasama ang iyong suporta. Hindi palihim. Buong-buo ang pahintulot mo, sagot ni Marcos. Ngunit may kondisyon ako. Napatigil si Aisha. Ano iyon? Turuan mo rin ako. Gusto kong matuto. Gusto kong maging bahagi nito. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Kung ayos lang sa inyo. Halos tumalon sa tuwa ang kambal sa kanilang wheelchair. Pero, Dad, seryosong sabi ni Emma, kailangan mong mag-practice araw-araw tulad namin. Walang palya dahil sa trabaho. Kasunduan, sagot ni Marcos. Aayusin ko ang lahat. Pwede maghintay ang trabaho. Ito hindi. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang tahanan ng Wellington. Binawasan ni Marcos ang kanyang schedule sa trabaho. Nagpatayo siya ng tamang silid musika na may mga instrumentong angkop sa pangangailangan ng mga bata. Kumuha siya ng music therapist na inirekomenda ni Aisha upang makatrabaho nito, bumuo ng komprehensibong programa. Ngunit higit sa lahat, siya ay dumalo. Sa bawat ensayo, naroon siya, natututo ng piano kahit mali-mali habang tumatawa ang kanyang mga anak at inaayos siya. Muling napuno ng tunog ang bahay.
Mga pagkakamali, halakhak, pag-unlad, at higit sa lahat, koneksyon. 3 buwan ang lumipas, nakaupo si Marcos sa audience ng isang community center. Magtatanghal ang kanyang mga anak sa isang benefit concert para sa mga kabataang may kapansanan, ang kanilang unang pampublikong paglabas mula ng aksidente. Nakatayo si Aisha sa tabi niya. Ginawa na niya itong opisyal na music coordinator ng mga bata na maisahod na akma sa epekto nito. Nerbiyos ako, sabi ni Aisha. Takot na takot, amin ni Marcos. Paano kung titigan sila? Paano kung kaawaan sila? Tititigan sila, sagot ni Aisha, pero hindi dahil sa awa. Tingnan mo. Lumabas sina Oliver at Emma sa entablado gamit ang kanilang wheelchair. Tumahimik ang crowd at nagsimula silang tumugtog ng mas komplikadong piyesa na pinagpraktisan nila ng ilang linggo. Ang akordyon at gitara ay nagsanib sa himig, nagsasalaysay ng walang salita tungkol sa katatagan, tuwa, at muling pagtuklas ng sariling awit kahit pilit kang patahimikin ng mundo. Hindi sila kinaawaan ng audience. Nabighani sila. Nang tumunog ang huling nota, 3 minutong nakatayo ang palakpakan. Sa backstage, habang niyayakap ni Marcos ang kanyang masayang mga anak, bumulong si Emma, "Dad, hindi namin magagawa ito kung hindi ka naniwala sa amin." Tumingin si Marcos kay Aisha, nang umiti ng may alam. "Hindi, sweetheart. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko natutunang makita ang matagal nang naroon." Tinuruan siya ni Miss Aisha na ang katulong na naglakas loob na bigyan ng instrumento ang kanyang mga anak ay nagbigay ng higit pa. Ibinigay niya ang kanilang tinig, tiwala at tuwa. At sa proseso, ibinalik niya kay Marcos ang kanyang pamilya. Minsan ang pinakamahalagang tuklas ay nangyayari kapag umuuwi tayo ng maaga. Minsan ang mga taong inuupahan natin para linisin ang ating bahay ay naglilinis ng ating puso. At minsan ang pinakamagandang musika ay nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Si Marcos Wellington ay umuwi ng maaga at nahuli ang kanyang katulong na gumagawa ng hindi inaasahang kilos. Nais niyang ikagulat iyon, ngunit hindi sa paraang una niyang inisip. Ginulat siya nito upang maalala kung ano ang mahalaga. Ginulat siya nito upang maging naroroon. Ginulat siya nito upang marinig ang musikang matagal nang tumutugtog, naghihintay lamang ng makikinig. Kung nahipon nito ang iyong puso, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Naranasan mo na bang may taong nakakita ng potensyal sa iyo na hindi mo nakita sa sarili mo? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod naming nakakaantig na video. Salamat sa panonood.